So muli magandang gabi po sa ating lahat at patuloy po tayo sa ating ginagawang daily devotion at nandito na nga po tayo sa Samuel chapter 4 at ang aking pong isi-share dito po sa verses 1 to 3 at ang sinasabi nga po sa talatang ito. Dumating ang araw ng kipagdigmaan ang mga Israelita laban sa mga Pilisteo. Sa Ebenezer nagkampo ang mga Israelita at sa Apit naman ang mga Pilisteo. Sumalakay ang mga Pilisteo at pagkalipas ng isang matinding labanan ay natalo nila ang mga Israelita. Sila'y nakapatay ng halos 4,000 kawal ng Israel. Nang makabalik na ang mga nakaligtas sa kanilang kampo, nagtanungan ang matatandang namumuno sa Israel, bakit kaya pinabayaan ni Yahweh na matalo tayo ng mga Pilisteo ngayon? Ang mabuti pa'y kunin natin sa Silo ang kaban ng tipan upang samahan tayo ni Yahweh. Siguro kung nasa atin yon ay ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway. Purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng banal na salita. God bless everyone. Magandang gabi po sa ating lahat. Tayo po muli mag-share sa ating daily devotion. Dito po sa 1 Samuel chapter 4 verse 4 to 6. Sa gayoy nagsugo ang bayan sa Silo at kanilang dinala mula noon ang kaban ng tipan ng Panginoon ng mga hukbo. Nauupo sa gitna ng mga kirubin at ang dalawang anak ni Eli. Si Ofni at si Penis ay nandoon na. Binabantayan ang kaban ng tipan ng Diyos. At nang ang kaban ng tipan ng Panginoon ay pumasok sa kampamento, ang buong Israel ay humiyaw ng malakas na hiyaw na paghinugong sa lupa. At nang marami ng mga Pilisteo ang ingay ng hiyaw, ay nagsipagsabi, ano ang kahulugan ng ingay nitong malakas na hiyaw sa kampamento ng mga Hebreo? At kanilang natalastas na ang kaban ng Panginoon ay pinasok ng kampamento. Amen. Magandang gabi po sa inyo lahat. Ang babasahin ko po ngayon, Samuel chapter 4 verse 7 to 9. Natakot sila, sinabi nila, may dumating na mga Diyos sa kampo ng mga Israelita. Nanganganib tayo ngayon. Ngayon lamang nangyari ito sa ating kawawa tayo. Sino ngayon ang makapagligtas sa atin sa mga makapangyarihan nilang Diyos? Ito ang mga Diyos na nagpahirap sa mga Egyptyo sa pamamagitan ng iba't ibang salot. Mga kababayan, lakasan natin ang ating loob, magpakalalaki tayo upang hindi tayo matalo at maalipin ng mga Hebro tulad ng pangaalipin natin sa kanila. Lumaban tayo. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon ay makikita sa 1 Samuel chapter 4 verses 10 to 12. Ito po ay kay Hasman verse. Ito po nakasaad. Kaya nakipaglaban ang mga Pilisteo at natalo ang mga Israelita. Napakarami ng napatay. 30,000 ang napatay ng mga Israelita. Ang mga natira sa kanila ay tumakas pabalik sa kanilang tinitirhan. Naagaw ng mga Pilisteo ang kahon ng kasunduan at napatay ang dalawang anak ni Eli na sina Hofni at Phinehas. Nang araw ding iyon, may isang tao mula sa lahi ni Benjamin na tumatakbo galing sa digmaan papunta sa Shiloh. Pinunit niya ang kanyang damit at nilagyan ng abo ang kanyang ulo bilang handa ng pagluluksa. Yun lang po, maraming salamat po rin ang Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang aking i-share ngayon sa ating devotion ay makikita sa 1 Samuel chapter 4 verses 13 to 15. Ito po ang nakasulat. Pagdating niya sa Shiloh, nakaupo si Eli sa upuan na nasa gilid ng daan at nagbabantay dahil nag-aalala siya para sa kahon ng Diyos. Si Eli ay 98 taong gulang na noon at halos hindi na nakakakita. Ibinalita ng tao ang nangyaring digmaan sa bayan. Nang narinig ito ng mga tao, nag-iyakan sila. Narinig ito ni Eli at nagtanong siya,
bakit umiiyak ang mga tao? Dahil lumapit sa kanyang tao. Yun lang po. Maraming salamat po rin, Panginoon. God bless. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Samuel 4 verse 16 to 18. At sinabi, kagagaling ko lang po sa digmaan, nakatakas po ako, nagtanong si Eli. Ano ang nangyari, anak? Sumagot ang tao, nagsitakas po ang mga Israelita sa harap ng mga Filistiyo. Napakarami pong namatay sa mga sundalo natin, kasama po ang dalawang anak niyo na sina Hofni at Phinehas. At inaagaw din po ang kahon ng Diyos. Nang mabanggit ng tao ang tungkol sa kahon ng Diyos, natumba si Eli simula sa kinaupuan niya na nasa gilid ng pintuan ng lungsod. Nabali ang kanyang liig at agad na namatay. Dahil mataba siya at matanda na, pinamumunuan niya ang Israel sa loob ng 14 taon. Yun lang po rin ng Diyos. God bless. Good evening po, para po sa ating daily devotion. Ang babasahin ko po ay matatagpuan sa 1 Samuel chapter 4 verses 19 to 22. Sabi rito, namatay ang asawa ni Phinehas. Kabuwanan noon ang asawa ni Phinehas nang malaman niyang nakuha ang kaba ng Diyos. Namatay ang kanyang biyanan at napatay ang kanyang asawa, biglang sumakit ang kanyang tiyan at napaanak na di oras. Maluba ang kanyang kalagayan, sinabi ng mga hilot sa kanya, lakasan mo iyong loob. Lalaki ang anak mo, ngunit hindi siya uminig. Ang bata ay ipinangalanan niyang Ikabod, na ang kahulugay umalis na ang kaluwalhatian ng Diyos sa Israel. Ang tinutukoy niya ay ang pagkukuha sa kaba ng Diyos at iniisip niya ang pagkamatay ng kanyang biyanan at ng kanyang asawa. Inulit niya ang kaluwalhatian ng Diyos ay wala na sa Israel sapagkat ang kaba ng Diyos ay nakuha na ng mga Pilisteo. Purihin ang Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. God bless everyone!